lahat, welcome back ulit dito sa ating channel. Magandang umaga. Ang oras po ay alas 9 ng umaga ngayon mga master. Tayo po ay babiyahe ulit sa ating Lalamove. So ngayon, susubok tayo papuntang south, no? South naman tayo, Bacoor, Dasmariñas yan. Doon tayo babiyahe ngayon kasi para less traffic. So ayan po. Ayan, meron na ako nakuha booking. Sakto, papuntang yan. Dasmariñas. Papartneran na lang natin yan ng kahit ano diyan. Full tank. So ito mga master, mag-o-opening tayo papuntang Dasmariñas kasi gusto ko makabalik din agad ng Las Piñas, no. So pagdating natin ng Dasmariñas, kukuha tayo ng booking pabalik ng Bacoor, Parañaque. Bacoor, mga ganyan, Las Piñas. O syempre, pick upin muna natin tong itong isa nating booking dito lang sa may Gatchalian, sa may paborito kong village pick upan. Wala tayong top up ngayon, kaya ang gagawin natin, meron pa akong 30 pesos na natitira dito, i-maximize natin to. Yung 30 pesos na yan, 35 yata. So kakailanganin natin kumuha ng dalawang booking na medyo malayo para kumita tayo. Tapos pag nag-negative na tayo, tsaka tayo kukuha ng credit wallet. Okay, so yan po yung game plan natin. Alright, so yan na. Ano kayang pipick upin natin dito? Unang pick up natin to mga master sa itim na block na gate. Hello po. Ma'am, good morning po. Sa Lalamove po ito, ma'am. Kayo po ba ang nag-book sa Lalamove po? Wala pong nakalagay na na note. Ma'am, san? Kristen. Kay Kristen po. Yan. Ma'am, saan po banda ito? Kasi nandito na po ako sa may sa may Gatchalian sa main road. Galing ako ng Castañas. Saan po banda, ma'am, yung Castañas? Phase po? Phase 3 po. Bali sa dulo pa po ito. Ang layo, no? Gate 3. Papuntang Naga Road daw, Castañas. Mali yung mali yung mga pinpoint nila. Kailan ba matututo tong mga to? Sa pagpi-pinpoint. So una natin tong pick up. Partneran natin to ng iba pa. Dasmariñas, Cavite. First time kong mag-o-opening ng Dasma. Alright. 26 kilometers. Pambihira. Ito na, naglabasan na yung mga booking na natin, hinahanap natin. Pasaway. Mga master, meron na tayong booking papuntang Dasmariñas, pero kakailanganin natin makahanap ng kasabay nito kasi malayo din, 26 kilometers din. So hanap tayo ng maganda-gandang booking. Dasma, Imus, yan, Dasmariñas, Parañaque. Ito, pwede ito. Tignan mo, naglabasan na yung mga paborito nating mga puntahan, no. Laging ganun no. Pag nakakakuha na tayo ng ibang booking, tsaka sila naglalabasan. Sana makahanap tayo ng kasabay. Update ko na lang kayo mamaya kapag tayo po ay nakachamba na. So ayan mga master, ang laman ng natin, ang laman ng credit wallet natin, balance natin is 37 pesos. So ito po, kapag i-deliver natin yung 200 pesos na yan, 40 pesos agad yun. So talo agad tayo. Kaya kailangan makakuha tayo ng dalawa dito, no? Labasan na yung mga booking sa Taguig, napakarami, Yun yung mga booking na inaantay natin, Pambihira, Napunta tuloy tayo sa south. Okay lang. Ito yung challenge dito mga master. Yung paghahanap ng kapares na booking, no? Yung same way papunta doon sa ruta mo. Yan ang pinakamahirap. Madaling kumuha ng first booking, Ang mahirap talaga yung kukuha ka ng kapares kasi kailangan kapareho lang sa ruta mo, So hindi po pwedeng lumihis. Meron tayong pick up mga master. Puntahan na natin itong pick up natin dito sa Parañaque. 4 kilometers away pero okay lang, no? 3 kilometers pala. So ayan.
Kaya ako to kinuha kasi same way lang, no. Yun nga lang, medyo malayo to doon sa ano natin, sa una natin drop off. So mauuna pa rin ni drop off itong daladala natin. Pero sigurado kapag na-drop off natin to pareho, magne-negative ano na tayo dito. Magne-negative 50 na tayo, no, sa dalawa. Ayan, so nagkakahalaga ito ng itong dalawang booking 400 plus. Papuntang ano, Dasmariñas. Sabi ko hindi na ako lalayo. Talagang hinahanap talaga ng katawan ko yung malayo ang biyahe. Ayaw talaga sa malapitan. Yan, pick upin na muna natin yung ano, pick upin na muna natin yung ano natin, parcel natin. Ayan, malapit na po tayo sa ating pick up mga master. Oo ma'am, nagbablog ako kaya mapapanood yung sarili niyo sa YouTube. Okay, ano ma'am basta hindi pa bayad yan. Siya magbabayad, diretso na sa inyo. Tapos, update nyo ako kung nakarating na para makalis na ako. Sensitive tong dala-dala natin. Monitor eh. So, let's go. Sa ating drop off. Meron tayong mga pag-uusapan mga master na mahalagang bagay, no. Ang dami ko kasi nababasa sa ano eh. Ang dami na naman mga issue ng mga ibang rider sa ano, sa Lalabog. Ewan ko sa kanila. Masyado silang mai-issue, no? Ang dami nilang issue. Masyadong mai-issue yung mga ibang rider. Natatawa ako habang ako'y nagbabasa ng mga comments at saka mga kanilang post sa group ng Lalamove Riders, no? So, parang ano, hindi mo maintindihan kung anong gusto nilang ipunto sa buhay nila, 'di ba? So, ayan, pag-usapan natin mga master kasi wala naman tayong ibang pag-uusapan dahil medyo malayo-layo itong biyahe natin, no? Tuloy-tuloy na tayo, wala na tayong kukunin, dalawang booking to, not unless na meron tayong makuha ang saver papuntang ano, Tagaytay. Mga napapanood na nakikita ko mga post sa social media sa mga kapwa natin mga Lalamove rider. Kasi nagtatalo-talo na naman sila sa page, no? Kung ano ba talaga maganda, kung maganda raw ba ang actually natakil na natin to eh. Tama na pag-usapan na natin tong ganitong issue na to eh, pero syempre yung iba talaga meron talagang pinaglalaban sa buhay nila. So ako kung mapapanood niyo tong ano, itong vlog ko dun sa mga nagpo-post ng kung ano-anong walang kabuluhan eh, pero para lang sa kanilang ano, sa kanilang tawag ito, kaalaman. So syempre pag-usapan na rin natin at syempre kung anong side ko dyan sa mga bagay-bagay na yan, kung anong mga issue nila dyan. So ayan, alam mo naman dito sa atin, no, umpisahan natin, bakit ba kayo naglalala-move? Ano bang ano nyo? Ano bang dahilan nyo? No? Yan, tanungin mo muna sa sarili mo kung anong dahilan mo, bakit ka naglalala-move? Anong reasons? Bakit ka nandito? Kasi kaya ka bumabiyahe kasi merong reasons, no? Yun lang naman ang isa sa pinaka dahilan dyan eh. Unang-una, syempre, gusto mong kumita, 'di ba? 'Yun, gusto mo mag part-time, 'di ba? Para meron kang extra extra income. So, 'yun po ang mga dahilan. Ako naman, ang dahilan ko, bakit ako nagaganito, gusto kong mag-vlog. Ayan, gusto kong i-vlog yung mga nangyayari sa akin sa kalsada. Eh syempre, gusto kong kumita, kasama na 'yon, no? Gusto kong matutunan yung mga diskarte na ginagawa din ng iba. At syempre, nag-enjoy ako sa ginagawa. So, ayan po yung mga dahilan ko bakit ako nandito sa Lalamove. At syempre, ayoko magpaka-ipokrito, no? Kapag ako po ay hindi na kumikita dito sa Lalamove, kapag ako po ay wala nang kinikita dito, at hindi na ako masaya, syempre hindi na ako magtatagal dito. Ganun lang kasi ka-basic yun mga. So, ayan po ang aking dahilan kung bakit nandito ako sa Lalamove. So, that is my personal, options. Personal choice ba? No, kung bakit ginagawa. At wala pong mga ibang tao na makakapagsabi sa akin na kung ano yung dapat kong gawin at kung ano yung dapat mong gawin. Syempre, personal choice mo yan eh. Bakit mo ginagawa to? So ngayon, nababasa ko dun sa Facebook, nagpapahanginan sila. Kesyo daw yung iba, sabi nila. Meron silang regular na trabaho. Ganyan, wag na raw kayo maglalamove kasi nga kahit na anong gawin nyo, hindi raw kayo kikita dito.
sa ano, sa ginagawa nila, no? Matatalo lang daw kayo kasi ganyan. Mababa nga yung fare tapos gasolina. Syempre, totoo naman yun eh. Mataas talaga gasolina at mababa yung fare. So, dinidiscourage nila yung ibang mga rider na wag na gawin to. Sa akin kasi mga master, kung meron kang trabaho at gagawin mo to, okay lang, walang problema. Kasi nga, syempre, choice mo yan eh. Gusto mong kumita ng additional, di ba? Pero, wag mong hihikayatin yung ibang tao na pigilan yung ginagawa nila dito kasi hindi mo alam kung anong rason nila kung bakit sila nandito sa app na to, no? Kung bakit nila ginagawa. At wala na tayong pakialam sa kanila kung ano yung ano nila, kung ano, paano yung approach na ginagawa nila dito sa Lalamove, whether part-time or full-time. Kasi choice nila yan eh, di ba? Kumbaga, yan yung gusto nilang gawin. Yan yung alam nila, nakikita sila. Ngayon, kung tinitingnan mo sila as negative dahil nakikita mo ikaw hindi ka kumikita dito na maganda sa Lalamove, tapos dahil sa hindi ka kumikita na maganda sa Lalamove, eh sisiraan mo na yung ibang tao, 'di ba? At ipagmamalaki mo na meron kang regular job kaya ayaw mo na dito sa Lalamove or part-time mo lang ginagawa yung Lalamove. Tapos sisiraan mo yung iba na nagpo-full time dito. Sasabihin mo kung ano-ano. 'Di ba? Hindi naman ano eh, hindi magandang pag-uugali yung ganyan mga master. Kasi unang-una, pag sinisiraan mo yung tao na to, 'di ba? Na naghahanap buhay dito sa ganitong klaseng ano, trabaho, 'di ba? Sabihin natin trabaho or partner ka nila alam mo. Ngayon ang tanong sa ba eh, ikaw ba kaya mo bang pagbigyan ng sahod yung tao na yan na sinisiraan mo yung kanyang ginagawa o dinidiscourage mo siya sa kanyang ginagawa? Kaya mo bang i-provide yung pangangailangan niya? Yun lang ang tanong ko diyan. Hindi kayo magkaano-ano, 'di ba? Tapos ine-encourage mo siya na wag niyang gawin yung ano, yung ganitong bagay na alam mong pinagkakakitaan niya. So, parang pinipigilan mo na kumita siya. Ang gusto mo, ikaw lang yung kikita. Kasi nga, meron kang regular job. Paano naman yung ibang mga taong walang regular job? Tapos dito lang umaasa. Tapos i-discourage mo na wag mong gawin yan kasi hindi ka kikita dyan. Malulugi ka lang dyan. Talo ka sa maintenance ng motor, di ba? Hindi ka makakaipon dyan. So, ang dami mong dahilan para lang ma-discourage yung tao sa kanyang ginagawa, 'di ba? Hindi bang ano 'yun? Hindi ba isang ugali ng ano 'yun, crab mentality? Dahil lang sa ikaw hindi ka kumikita dito, dahil lang sa palpak yung mga biyahe mo. Tapos mandadamay ka, manghahata ka ng ibang tao na masaya sa kanilang ginagawa, 'di ba? Na kumikita naman. Kasi alam mo, hindi natin alam kung anong diskarte ng iba't ibang rider dito sa ano, sa app, 'di ba? Meron dito mga full-time kumikita ng malaki. Ang gagaling dumiskarte. Tapos sasabihin mo hindi sila kumikita, 'di ba? Saka ano bang pakialam natin kung kumita sila o hindi? Hindi naman sa atin ang gagaling yung kanilang panggasolina at pangkain. May mga utak na yung mga tao na yan eh. Kung sa tingin nila na hindi na sila masaya, eh ano na, pwede ka na mag-quit. Huwag ka na mandamay, 'di ba? Hindi yung magpo-post ka pa sa social media para lang maghatak ng mga kapareho mong mga mahihinang nilalang. 'Di ba? Kung may trabaho ka pala, bakit ano pang ginagawa mo dito sa Lalamove, 'di ba? Tapos sisiraan mo yung yung ibang tao na nagtatrabaho naman. So kung doon pala sa trabaho mo kayang i-provide yung pangangailangan mo, ano pang ginagawa mo dito? Bakit nagsisiksik ka pa dito? 'Di ba? I don't think kailangan mo ng extra income kasi masyado mong pinagmamalaki yung trabaho mo. Well, ako hindi ko linalahat. Hindi masama magkaroon ng trabaho. Syempre, yan ang magpo-provide sa natin sa food sa ating table. Pero dapat magkaroon tayo ng tawag nito, ng respeto sa ibang tao kung paano sila dumiskarte sa buhay nila. As long as na wala silang ginagawang masama. And if you can provide for them, no, sa kanilang pangangailangan, okay lang magsalita ka ng hindi maganda sa kanila, 'di ba? Sa kanilang ginagawa. 'Di ba? Kasi ikaw naman yung nagpo-provide. Pero kung wala kang ambag sa buhay nila, wala kang karapatan na magsalita ng hindi maganda, 'di ba? So may kanya-kanyang reason kung bakit nandito sila sa courier service app, 'di ba? Isa rin sa kagaya mo, kahit na nagpo-post ka ng hindi magaganda, meron ka rin reason bakit nandito ka. And isa lang ang sigurado diyan, gusto mo madagdagan yung income mo. And good for you na meron kang trabaho at meron kang extra income, di ba?
at nakikinabang ka rin naman sa app. Kaya wala kang karapatan na sabihan yung ibang tao na tumigil na sa kanilang ginagawa. Kasi as in wala kang chances, wala ka talagang karapatan. Kasi hindi mo naman hawak ang kanilang buhay. Tama ba? We have our own personal choice, di ba? Choice nila yan eh. Paano kung yung iba talagang walang ibang pagkakakitaan? Anong gusto nila pag tumigil sila dito sa ginagawa nila? Anong gusto mo? Magnakaw na lang sila. Ganon, mang-hold up. Paano kung medyo mahina yung ng tao? Nung mahina yung loob ng tao, biglang nabasa yung post mo, naka-apekto sa kanya. 'Di ba? Imbis na meron siyang marangal na ginagawa, nag-quit dahil sa simpleng post mo lang na sinisiraan mo yung kanilang trabaho. 'Yon ang point doon mga master, 'di ba? Kaya wala tayong pakialam kung ano yung gagawin ng tao kasi hindi lang naman tayo ang Tapos pinagmamalaki mo kumikita ka ng kumikita ka ng 10,000. 10,000 kinsenas kinikita mo, 20,000 isang buwan. 'Di ba? Ngayon ang tanong, wala bang mga wala bang mga overhead expenses yan? Hindi naman buo makukuha din yan eh, 'di ba? O kaya ka nga nandito sa app kasi gusto mong gusto mong madagdagan pa yung kita mo eh, 'di ba? Tapos sisiraan mo yung iba. Pag mamalaki mo na kumikita ka ng ganyan. Baka hindi mo alam yung ibang mga rider mas malaki pa ang kinikita kaysa sa iyo sa regular na trabaho mo. 'Di ba? Na-get mo yung point ko, sir? Eh yung 10,000 mo, kayang kitain ng iba yan eh. Kahit na nagpa-part-time lang dito sa lalo. Ang ang punto ko diyan, mga master, may kanya-kanya tayong diskarte sa buhay, 'di ba? Huwag natin pakialaman yung desisyon ng ibang tao, lalo na hindi naman natin sila kaanuan. At wala naman tayong magagawa sa kanila. At di naman tayo makakatulong sa kanila sa kanilang mga daily needs, no? Expenses, whatever. 'Di ba? Ang magiging lang natin magiging contribution mo lang sa kanila, i-discourage mo lang sila eh. Para saan, 'di ba? Para lang masabi na at saka namang pakialam mo sa kanila kung nagme-maintain sila ng motor nila. Hindi naman galing sa iyo yung hindi naman galing sa iyo yung pinangpapagawa ng motor. So, ang point yan mga master, huwag tayong makialam sa buhay ng ibang tao. Huwag natin problemahin yung buhay ng ibang tao hangga't tayo ay walang ambag sa kanila. Wala rin naman tayong maitutulong physically, financially, mentally. Di wag na lang tayo magsalita ng hindi maganda sa kanila. Well, may kanya-kanyang na yan may kanya-kanyang utak na yan, no? Nasa sa kanila na yan, decision nila yan kung bakit sila pagbutihin mo na lang yung trabaho mo at yung ginagawa mo dito sa Lalamove para mas kumita pa ng maganda. Tama ba ang mga sinabi ko mga master? Hindi ko sinasabing tama pala yung sinasabi ko laban sa kanilang kapwa rider na legal na nagtatrabaho dito, no? Na ginagawa nila yung kanilang kanilang pagkakakitaan. So ako mga master, kaya ako nagba-vlog tayo dito sa Lalamove. Hindi tayo naninira. No, kumbaga ako positive vibes lang yung ginagawa natin dito. Personal vlog. No, kung ano yung mga nangyayari sa atin, yun lang, pero never nyo akong marinig na magsabi na, "Oy, mag-quit na kayo sa ganyan-ganyan", di ba? Wag to, ganyan, wag yung gawin to kasi malulugi kayo. Walang ganyan. Kasi alam ko may kanya-kanya tayong pag-iisip na kung ano yung tama at mali, 'di ba? Ako hindi ko sinasabing perfecto tayo. Alam niyo, bumabiyahe ako dito sa Lalamove, minsan kumikita ako, minsan hindi, pero masaya ako. O kasi ginagawa ko lang yung gusto ko eh. O kapag kumita ako ngayon, bukas hindi, okay lang. Meron pang sa susunod na araw. Pero sa atin naman mga master, ako tuturo ko sa inyo yung ginagawa ko, yung technique ko dito mga master. Ako kasi hindi ako kumbaga kahit na maliit yung kinikita ko dito sa Lalamove, nakakapagtabi pa rin ako. Kasi 'di ba nabanggit ko sa inyo nung nakaraan na kalahati ng kinikita ko rito sa Lalamove, tinatabi ko talaga para sa sa maintenance, mga pang-emergency pangangailangan, 'di ba? At yung maintenance naman sa motor mga master, ang advantage ko lang sa iba na rider dito sa atin, yung maintenance ko sa motor, wala akong halos gastos, lalong-lalo na sa labor kasi ako lang yung gumagawa ng motor natin. So, kung meron man akong gagastusin, yung mga pyesa na lang. Pero kahit na ganun, nakakapagtabi pa rin ako. Kasi ang mindset ko dito, syempre kaya mo nga ginagawa to para meron kang extra income, no. Syempre, nandiyan ka na, pag kumita ka, magtabi ka. Baka yung iba, kaya sila nagmumukmok na hindi sila kumikita sa Lalamove, wala silang naiipon kasi baka magastos ka. 'Di ba? Baka maluho ka, baka yung kinikita mo iginagastos mo lang sa sa mga bisyo, ganyan.
Kasi sa totoo lang, kaya mo naman talaga magtabi. Sabihin na natin kumita ka ng 600 na lang, ito mababa na. Oh, 600, labas na lahat, di ba? O itabi mo yung 300, wag mong galawin. Tapos yung 300 yun ang panggastos-gastos. Pag ganun yung mindsetting mo, makakaipon ka talaga, di ba? So, ayun, yun lang, di ba? Yan ako, sinishare ko lang naman yung mga ginagawa ko rin dito. At hindi ko naman ikayayaman yan kung malalaman ng iba, di ba? So, ayokong mang-drag ng ibang tao pababa. Kasi wala akong karapatan. Kasi diskarte nyo yan. Ang sa akin lang mga master, yan. Kung makaka-encourage ako ng mga tao na gawin nila yung minsan ginagawa natin, edi maganda, di ba? Hindi yung magpo-post tayo sa social media para siraan natin yung ibang tao. Talagang magpo-post ka para lang makapanghikayat, tapos maghanap ka ng katulad mo rin ang utak. Katulad mo yung mindsetting na alam mo yung trash masyado yung isip, na puro negatibo yung yung laman ng kanilang mga sinasabi. Huwag ganoon. Hayaan natin sila na na gawin nila yung kanilang kanilang 'di ba diskarte sa buhay nila, 'di ba? So maging tayo, master, maging positibo, 'di ba? Kung kayo walang magandang kung wala kayong magandang sasabihin sa kapwa nyo o sa ginagawa ng kapwa nyo, hindi ka naman nila inaano, 'di ba? Hindi ka naman siguro apektado sa ginagawa nila. Huwag na lang tayong magsalita, huwag na lang tayo mag-post ng kung ano. Ganun lang. Di kung talagang concern ka sa kanya, eto, bigyan ko kayo ng challenge. Kung talagang concern kayo dun sa mga taong hindi kumikita sa Lalamove, tapos gusto nyo silang tumigil dito, bigyan nyo sila ng hanap buhay. Ngayon, kung wala kang may bibigay sa kanilang hanap buhay, shut the fucking mouth. Ganun lang yun, di ba? So ako mga master, lagi ko sinasabi sa inyo, just be positive. Kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo sa buhay nyo, maging positibo lang kayo. Kasi kapag naging negatibo kayo, lahat yan ma-attract nyo na puro negatibo. Yun lang, napagkwentuhan lang natin mga master. I hope may yung iba merong natutunan yun sa nakwento natin, or kahit pa paano nakarelate. Enjoy nyo lang yung yung ginagawa nyo. Ako nga, bilib ako dun sa mga sa mga rider na talagang sobrang sisipag, nagsusumikap, no? Dito kasi illegal yung ginagawa nila. Talagang bilib na bilib ako, lalo na yung ibang mga talagang malulupit na halos hindi na umuwi, di ba? Kasi ginagawa lang nila yung para sa kanilang family. Yung iba naman na hindi maganda yung yung mga sinasabi sa kanilang kapwa, sila naman yung mga taong wala talagang ginagawa sa buhay, di ba? Kundi manira lang. Yun lang, di ba? Comment down below mga master kung medyo nakasagasa ako ng ng inyong damdamin. Kung medyo natapakan ko yung ego nyo, pero sinasabi ko lang yung totoo, na talaga namang totoo. So ito ang purpose itong vlog natin dito sa Lalamove mga master. Yan lang, makapagbigay ng positibong aura sa mga kapwa natin. And syempre, personal ko lang to personal opinion ko, dito ko sinishare yung ginagawa ko, experiences. So ayan, sana nakakatulong kahit pa paano. Wala, naiirita lang ako dun sa mga nagpo-post ng ganon, kasi ang pangit tingnan mga master. Post ka ng post ng ganyan, pero biyahe ka naman ng biyahe. Ay yung iba nga na malalaking kinikita, tahimik lang. Hanggang dito na lang muna mga master ang ating vlog. Hindi, joke lang. So ayan, punta na tayo sa ating drop off. Update ko na lang kayo mamaya kapag dito na tayo sa may mga master. Papasok na tayo ng Dasma. Ayan, malapit-lapit na rin tayo sa ating sa ating drop off. Unang drop off natin 11 kilometers away na lang tayo. And then after natin i-drop off to, punta na tayo sa natin, sa ating second drop off. So ayan mga master, nandito na tayo sa Dasmariñas, Cavite. At tayo ay malapit na sa ating drop off, Tatawagan muna natin yung drop off natin para ipaalam na malapit na tayo sa kanila. Nandito na tayo mga master. Alam na alam ng security guard kung ano i-deliver natin Pangalawang kanto, kaliwa. Galing ng galing ng Parañaque. Ay, Las Piñas yata. Kala ko ito rin yung dadali mo dun lang, 207 lang. Galing ng Gatchalian. Barsebal. Pambihira. Kakapalat lang natin kahapon. Mayroon na naman nakatusok na dito. Sana wag sumingaw to, no? Aroy. Yari tayo to. Ayan, buti na lang lihis.
Makauwi na nga para ano, makapagpalit na tayo ng gulong. Alright, so let's go mga master. Punta na tayo sa ating ano, sa ating drop off. First time ko dito sa lugar na to mga master, hindi masyado mahigpit. Villa Elena, ito ang village nila, maliit lang. Mabait yung guard. Alright, so let's go. Punta na tayo. Okay. Malapit na po tayo sa ating drop off dito sa may General Trias. 13 Martires, diba? General Trias. Nakakalimutan ko na. Nalilito ako sa dalawang lugar na yan eh. Basta, 13 Martires o Gen Trias, bahala na. Basta malapit na tayo dito mga master. Konti na lang, 1 kilometer away na lang sa ating drop off. Sana tama yung ano pinpoint Ito mahirap dito pag mali yung pinpoint. Ang lalayo ng mga ano dito, bayan-bayan eh. Mga barangay. So pag ganyan, sisingin talaga natin yan. Hindi pwedeng hindi. Silugi tayo. Ayan, sana tama. Sana tama. Konti na lang. Deliver lang, boss. Ayan, dyan lang sa may kanto na yan eh. Walking distance, 210 meters away. Ha? Ayan lang. Okay, pagliko dyan. Teka. Tingnan natin, baka mali eh. Sa ano? Tama ba to? Pacific Drive, Concha 13 Martires. Executive Village Phase 1 to eh, no? Ayun, no? Block 1, Lot 9, Pacific Drive. Tama ba to? Pacific Drive. Naku, patay tayo dyan. Saan ang Phase 1, sir? Lagpas pa ng Adelina Home. Saan banda yun? Tawagan ko muna. Anong Phase to? Phase 2. O, sige, tawagan natin. Pasaway yung nagpin. Hindi tayo nito sa gasolina. Hello po. Good morning po. Sir, sa Lalamove po ito? Oo. Sir, kasi dito yung pin address po ng drop off nandito po sa phase 2. Paano yan, sir? Pag ganito kasi ang ano kasi nito, sir, yung babayaran sa Lalamove, yung hanggang dito lang po sa ano, sa naka-pinpoint. 5 pesos lang yan, sir. Kung malapit lang naman, 5 pesos lang po per kilometer. Sige. So, add na lang kayo ng 25 po. Sige. Sige, sir. Okay. Okay, sir. Sige, sir. Okay. Doon nga, sa kabila. Dito pa, no? Okay. So, tingnan natin. Mali, dagdag siya ng 25 pesos. Kung 5 kilometers, ha? Tingnan natin, mga master, simula rito. Uy! Mali ang ano pinpoint Yan. Isingilin na lang natin yan. 5 pesos per kilometer. Ayun na, mahirap sa mga maling pinpoint, no? Lagpas pa raw ng Athena. Hindi tayo pwedeng libre-libre lang, mga master. Ang layo nito, oh. Malayo, layo pa pala to. Agoy! Beverly Homes. Okay, lagpas pa raw dito. Tama ba to? Teka. Naisan po yung Pacific Town, Phase 1. Diretso pa. Okay. Thank you po. Layo pa. Tingnan natin kung gaano kalayo, Tragis, papunta pa yata tayong Tagaytay na to, Pero syempre, hindi tayo papayag, Ang gasolina natin, naghihingalo na. Boss! Pacific Town 1, oo, Phase 1. Sa Block 1, Lot 9. Ha? Deliver lang. Ha? Block 1, Lot 9. Ha? Oo. Ayun nga. Binili na sa'yo? Oo, diretso lang. Oo. Mag-shoutout ka na. Shoutout! Promo natin yan. Ayun, Mamaya. Balik ako. Hanapin ko lang muna. Teka, dito ba nakatira si Mark Anthony? Ayan. Deliver lang. Sir, ang layo ng pinpoint. Okay lang, 5 kilometers lang naman. Bali, add lang 25, 236 lang. 236 lang, lahat na. Ayan, shoutout natin to. Si sir. Shoutout, sir. Sa ano na to, di ba? 13 Martires ba to? Ayan, ngayon lang ako nakapunta rito. Ayan, shoutout na, boss. Shoutout, boss. Ayan. Thank you. Bukas to lalabas yung vlog.
Sama kita ha, ayos lang. Okay. So ayan, shoutout guys sir. Ayan, so kahit na malayo yung pinpoint, okay lang. At least may tip. Grabe oh. Nakarating tayo ng ano mga master. 13 Martires. Las Piñas to 13 Martires. Marinas sa may 13 Martires. Napilitan tuloy ako mag top up ng 100 pesos. Kasi hindi tayo makakuha ng booking pabalik dahil negative 46 na tayo So para mabayaran natin yung yung negative 46, nag-top up ako ng 100 pesos. May matitira diyan na 54 o 53. No? O yun yung natin, gagamitin natin pangkuha ng booking. So meron na tayong top up ngayon sa sa Lalamove. Pwede na tayong kumuha ng booking pabalik ng pabalik ng Las Piñas o NCR. Ayan. So pwede na. Wala tayong makuhang credit wallet dito So balik tayo sa pangunguha ng booking, no? So dito po sa natin, sa booking natin mga master, kumita na tayo ng 461 pesos. So tingnan natin kung meron tayong makukuha mga booking dito, magmo-move forward tayo dun sa banda roon, no? Kasi dito, General Trias, baka mapunta tayo sa mas malayong part ng Cavite. Baka mapunta pa tayo ng Tagaytay. So at least meron na tayong meron na tayong top up, no? Pwede na tayo manguha ng mga booking dito. Update ko na lang kayo kapag nakakuha tayo, no? Wala pang lumalabas, oh. Wala talagang booking dito. Para pa natin, nag-aabang din siya ng booking. May mga master, mag-move forward ulit tayo kasi ang hirap kumuha ng booking dito. Ang dami ko na encounter na ganyan yung ibang mga rider, no? Inaaway ng mga nagpa-saver kasi nagmamadali. Alam niyo dun sa mga nagbo-book ng saver, kung nagmamadali kayo, huwag niyong i-book sa saver. I-book niyo sa regular booking tapos maglagay kayo ng priority fee. Yun, kung talaga nagmamadali kayo. Huwag niyo ilalagay sa saver booking kasi pag linagay niyo sa saver booking yung mga booking niyo na yan, asahan niyo na yan. Matagal bago makarating yan. Hindi ako kumukuha ng saver kasi okay lang yan kung meron na tayong dalawang booking tapos same way lang naman yung saver, okay lang. Pero kung saver ang uunahin natin, naku po, ayoko kasi mamaya wala tayong makuhang regular booking papunta dun sa saver na yun, masasayang ang oras natin tsaka malulugi tayo, diba? Tsaka matagal tayo mag-aantay. Ayan, wala pa rin tayong makuhang booking Pababa na tayo ng Dasmariñas sa sentro, malapit dito sa Aguinaldo Highway. Baka sakali dyan makakuha tayo ng booking. So ngayon ko lang nakita dito mga master, no? Ngayon ko lang napansin na dito pala sa General Trias, ang dami pala ritong mga booking na saver. Ang daming saver dito papuntang NCR at saka Rizal. Kaya pala malalaki ang galing dito na booking. Dito tayo ngayon sa may Dasmariñas pa rin, sa may Emilio Aguinaldo Highway. At wala pa rin tayo makuha ang booking pabalik ng NCR. Meron na papuntang Muntinlupa, kaso off yan Dapat ang makuha natin Parañaque or Las Piñas lang. Simula dun sa 13 Martires hanggang dito sa Dasma sa Aguinaldo Highway, wala pa rin tayo nakukuha ang booking. So magagapang tayo pabalik. So ayan, gapang lang. Dito lang tayo sa gilid, chill lang tayo mga master. Talo. Ayun, General Trias sa Taguig. Ay sayang, nawala na Yun sa tirahin natin yan mga master. So ayan, wala. Bayan, baka naunahan na tayo dito mga master. Wala tayong future dito sa Dasmariñas. So hindi tayo makaporma dito sa mga malalakas ang app, no? Yung mga malalakas ang kanilang account. Ang bibilis mawala ng mga gusto nating ruta Tsaka booking pala dito sa Dasmariñas. Pag napunta ka ng Dasmariñas, ang hirap kumuha ng booking pabalik ng Manila. Puro papuntang South, Tagaytay, meron pang Batangas, Laguna. So yan ang mga booking dito, kaya
ideal talaga dito sa Dasmariñas, yung mga taga dito lang din. Imus, no? Nakabalik na tayo ng Imus. Ngayon naman, ang hina naman ng signal natin. Yung mga lumalabas na ano na booking, mga nakuha na. So puro pa south pa rin ang mga booking o master. Wala tayong makuha ang papuntang NCR. Ayan, kanina pa tayo gumagapang. Galing tayo ng General Trias, Cavite. Lugi. Okay, may nakakuha na. So abang-abang pa rin tayo ng booking para meron tayo kahit isa lang pabalik ng ano. Ayan mga master, wala tayong makuha ang booking, no? Grabe, napakatumal. So ayan na natin yan. Wala tayong makuha eh. Mapapagod lang tayo maghanap ng mga booking dito. Sayang oras natin. Uwi muna tayo. Uuwi muna ako mga master. Total, nandito naman tayo sa Imus na. So okay lang yan. Magpalugi muna tayo. Kahit na wala tayong nakuha ang booking. So ayan mga master. Nandito na tayo sa Bacoor. Bacoor. Ayan, alam nyo ba? Grabe, lugi tayo ngayon mga master sa totoo lang. No? Kasi wala tayong nakuhang pabalik na booking galing ng General Trias, Cavite hanggang dito. So hindi natin nagawa yung ating game plan. Dahil sobrang tumal talaga. Wala tayong magagawa. Hindi natin kontrolado ang mga booking, no? Kahit na gustuhin man natin po make up, kaso lang hindi po pwede dahil offset sa ating ruta. Mapapalayo lang tayo lalo, tapos malulugi lang tayo lalo. Kaya hindi na ako kumuha ng mga booking na papuntang south, no? Papuntang Laguna. Meron kaso lang talagang matatalo tayo doon. So ayun, nakarating na tayo dito sa Bacoor. At malapit na tayo sa Las Piñas. Wala pa rin tayo nakukuhang booking. So gagawin natin, uuwi muna ako mga master. Talagang defeat tayo ngayon. Talunan tayo ngayon, sa totoo lang. Kaya first time nangyari sa akin to, no? Na ganito. Okay lang, babawi tayo sa susunod. Mamaya tingnan natin kung makakabiyahe pa tayo, kung di tayo tatamarin. Kasi aayusin ko pa tong gulong ng motor nagdidelikado lagi tayo natutusukan ng ng mga debris. So kanina muntik na naman tayo maplat. So mag-aabang na lang muna ako ng materyales na binili ko para mapalitan natin yung gulong nito, no? Nandun na sa bahay lahat yung pansikwat na lang talaga kulang. Magbubulkanize muna tayo. So ayun mga master, sad to say hindi tayo kumota ngayon. Tayo po ay masasabi kong break even, no? Sa gastos natin. Kumita tayo ng 400, magkano ba to? 450 lang. 250 plus 211. 461. Yan, 461 lang ang kinita natin ngayong araw na to mo. So, i-minus natin yung gasolina natin na magkano ba yung gasolina natin kanina? Nakalimutan ko na, 170, 150. So, yun. 200. Yun ang natin. Talo tayo ngayon mga master. Weekend, hindi ko na paghandaan yung weekend. Dapat pala kanina, dahil weekend, dapat hindi tayo lumabas ng south. Nakakalimutan ko na Sabado pala ngayon. Wrong move. Minsan nagkakamali rin talaga, no? Ganyan po kasi kapag Sabado, dapat hindi ka pupunta ng mga probinsya na biyahe. Kagaya nitong Cavite, Laguna, kasi talagang napakahirap na bumalik, wala nang booking, no? Unlike kapag weekdays, kahit pa paano meron. No, nagkamali ako ng tansya ng araw. So ayun mga master, yun ang nangyari sa atin, lugi tayo. Okay, charge to experience. Pag Saturday, huwag lalayo ng NCR para kahit pa paano may booking pa rin. So ngayon marami nang lumalabas ng booking ngayon mga master, Nandito na tayo sa patawid na tayo ng NCR Mamaya pwede pa naman tayong bumiyahe. Pag tayo'y sinipag, uwi muna ako. Alright, so pag wala na tong kadugtong itong booking natin, ibig sabihin tinamad na naman tayo. Alright, so yun, okay pa rin, papasalamat pa rin ako. Meron pa rin naman tayong 461 pesos kahit pa paano na nandito sa bulsa natin. So magagamit natin yon pang gasolina.
Kasi top up natin, meron pa naman tayo, no? Sobra-sobra naman yung 400 sa gasolina, mga master. At buti na lang, hindi mainit. Kaya, hindi tayo pagod. Okay, so ayan, maraming salamat po. Sana magtuloy-tuloy pa yung biyahe natin hanggang mamaya. Tingnan natin kung makakasyamba tayo, ha? Hindi muna ako magpapaalam. Pero pag biglang naputol tong video na to at walang kadugtong, ibig sabihin, we're done for today. Okay! So, uwi muna ako.